sa pagiging alagad. At sabi po dito sa Lucas chapter 14, verse 25 hanggang 27, sabi po dito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. At sabi dito sa verse 27, ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Tunay nga nung panahon po ng ating Panginoon sa Kristo ay marami pong sumusunod sa Kanya, sa bawat Kanyang pangangaral. Nung Kanyang kapanahon ay marami nga pong nakikinig. At isa nga pong itong talatang ito, dito po sa Lucas chapter 14 verse 25 verse 27, na sinabi niya na hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina at asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ano pong ibig ipaiwatin po ng Panginoong Kristo sa mga nakikinig po sa Kanya na siya po'y nangangaral sa panahon po ngayon? Tunay nga na alam po ng Panginoong Kristo ang bawat laman ng puso at isipan po ng mga tao doon na nakikinig sa kanyang mga pangangaral at salita. At sinabi niya nga na kung gusto mo maging alagad ko, ay kailangan hindi higit yung pag-ibig mo sa iyong ama, ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Bakit po? Kasi nga pag tayo nga po ay naglingkod, kailangan po ang ating paglilingkod ay tunay ka ng buhay po natin ay ito lamang po ay nakalaan po sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, lilimutin natin yung mga mahal po natin sa buhay pag tayo po ay nagnais o nagmiti na maglingkod po sa ating Panginoong Diyos. Kasi sila po yung magiging harang. Sila po yung magiging hadlang sa paglilingkod po natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nasabi po ito ng ating Panginoong Kristo sa mga nakikinig po sa Kanya noong kapanahunan po na yun, na ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay, nanggigit sa akin, at hindi magpasan ang sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Totoo po yun. Tunay nga na marami pong mga nagnais na maging servant of God, pero hindi po ito natupad sa kanilang mga buhay dahil ang kanilang ama, ang kanilang ina, ang kanilang asawa, ang kanilang mga anak, mga kapatid ay naging hadlang sa paglilingkod nila sa Diyos. At tunay nga na nangyari po ito sa maraming nagnais na maging lingkod ng Diyos. Ito ang kanilang mga ina at ama ang tunay nga na unang naging hadlang sa kanilang paglilingkod para sa Diyos. Amen? Totoo po ito na nangyari po ito sa bawat buhay ng mga nagnais at nagmiti na maging pastor, pastora, o maging servant of God ng Diyos. At pinakadapes po rito yung sinabi po rito ng Panginoong Kristo sa Lucas chapter 14 verse 27 na ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Ano po yung mga trials, yung mga pagsubok, at higit sa lahat, yung pag-uusig. Kailangan ready ka, handa ka na madanas yung mga pagsubok na ito na darating sa iyong mga buhay. At sabi rin po dito sa Lucas chapter 14 verse 33, ganyan din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mas maliwanag po ito. Pag gusto na po natin maging servant of God at maging pastor, pastora,
ay kailangan po, sabi po rito, na talikuran natin ang lahat sa ating buhay. May kondisyon. Ang pangungusap po ito ng Panginoon Kristo sa bawat nagmimiti na maging pastor at pastora at maging servant of God o maging lingkod ng Diyos. Na kailangan, kung ninanais mo na maglingkod sa Diyos, ay kailangan talikuran mo ang lahat sa iyong buhay. Amen? Una sa lahat, ano po yun? Yung pag-work mo, yung mitiin mo, yung nais mo sa future mo. Talagang isa-surrender mo ito. Ibibigay mo ito sa Lord. Kung nais mo na maging pastor o maging lingkod ka ng Diyos. Dahil hindi mo malalakaran ang pagiging pastor mo at pastora mo at maging lingkod ng Diyos kung hindi mo tatalikuran ang lahat sa iyong buhay. Maging ang ina, sabi po ng Panginoon Kristo, maging ama, ay hindi mo karapat-dapat ang ibigin ng higit pa sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi masamang ibigin ang ama at ina. Pero, kung ikaw'y magiging servant of God at nais mong maging pastor at pastora, kailangan higit ang pag-ibig mo sa Diyos kaysa sa iyong mga magulang. Anong ibig sabihin mo nun? Mas priority mo ang Diyos. Mas priority mo sumunod sa kalooban ng Diyos. Mas priority mo maglingkod at magbigay ng buhay para sa Diyos. Ibig sabihin, mas una mong susundin ang Panginoong mong Diyos kaysa sa mga magulang mo. Kung nais mong maging pastor, kung nais mong maging pastora at maging lingkod ng Diyos. Dahil kung hindi, higit ang pagmamahal mo sa Panginoong Diyos, sa mga magulang mo, never mong matapos ang kalooban ng Diyos. Never kang maging pastor, never kang maging pastora at maging lingkod ng Diyos kung higit ang pagmamahal mo sa magulang mo kesa sa Diyos. Ganun din po sa asawa. Hindi ka magiging pastor at pastora kung mas mahal mo ang asawa mo kesa sa Diyos. Ganun din sa anak. Kaya nga, kung magdidesisyon po tayo na talagang maging pastor at pastora at maging lingkod ng Diyos, iwan daw po natin. Talikuran daw po natin maging ang ating buhay. Pastor, talikuran ko ba po ang aking pamilya? No. Ang ibig sabihin po ng revelation na ito, mas higit mong unahin ng Diyos bago ang asawa mo, bago ang anak mo. Mas maganda, mas kasama po sila sa paglilingkod sa gawain ng Diyos. At kung hindi man sila magbigay ng support sa iyo sa pagiging pastor at pastora mo, huwag kang mangamba. Dahil kung susundin mo ang kalooban ng Diyos at lalakaran mo ang tawag mo bilang maging lingkod ng Diyos, ay gagabayan at iingatan ka ng Diyos. Kaya kailangan lang mo po rito ay isang tunay na desisyon sa mga buhay po natin. Kailangan masigit po talaga ang pagmamahal po natin sa Diyos kesa po sa ating mga ama, ina, asawa, anak, at mga kapatid. At maliwanag po rin na sinasabi po dito sa Mateo chapter 10 verse 37, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At sabi rin po dito sa Mateo chapter 10 verse 38, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At sabi din po dito sa Mateo chapter 10 verse 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Yan po yung pangako. Kung ang buhay daw po natin ay pagkakatiwala raw po natin sa Diyos, tunay nga na hindi raw po ito mawala sa atin. At yung pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan ay tunay nga na makakamit po natin
At kung sino raw po yung nagsisikap na magligtas sa kanyang buhay, ay siya raw mawawalan po nito. Anong ibig po sabihin nito? Pag ang buhay raw po natin ay inaasa natin sa Diyos at ibinigay natin at talagang pinagkatiwala raw po natin sa Diyos, hindi raw mawawala ang buhay at nais natin, yung desire ng puso natin, at kung ano yung ibig natin na mangyari sa mga buhay po natin. Ibig sabihin, kung ipagkakatiwala natin ang buhay po natin, ay tunay nga raw po na iingatan po ito ng Diyos. At sabi rin po dito sa Mateo chapter 10 verse 32 hanggang 33, ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay kakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Yan po yung mga kondisyon. Yan po yung mga salita po ng Diyos, na kung nais po natin maging servant of God, ay kailangan daw po nakilalanin raw po natin ang ating Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Kristo sa harap po ng mga tao. Amen? Ibig sabihin, pag isang servant of God ka, kailangan hindi ka nahihiyang mangaral ng salita ng Diyos. Kung gusto mong maging pastor o pastora, kailangan matapang kang mangaral ng mabuting balita sa mga tao. Yan po yung sabi po dito, ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ibig sabihin, pag naging Kristiyano ka na at nakakilala ka na sa Panginoong Diyos, kailangan sinasabi mo, sinishare mo yung kaligtasan na natanggap mo at ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Dapat ganun po tayo. Ibig sabihin, kahit saan po tayo magpunta, kailangan ibinabahagi po natin yung pagpapala, yung kaligtasan at biyayang ipinagkaloob at binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. At kung gano'n raw po yung gagawin daw po natin, hindi raw po tayo ay kakahiya ng ating Panginoong Kristo pag raw po tayo humarap na sa harapan po ng Panginoong Diyos Ama. Hello! Amen. Yan po yung maganda na ipinangako po sa atin po ng ating Panginoong Jesus, na kung hindi tayo mahihiyang mangaral ng salita po ng Diyos sa bawat araw ng buhay po natin, pagdating daw po ng pagharap po natin sa ating Panginoon, ay tunay nga na ipapakilala niya raw po tayo sa kanyang Ama. At ang sino mang ikaila raw po siya sa harap ng mga tao, ay kakaila niya rin po pagdating sa harap ng Panginoong Diyos at kanyang Ama. Kaya nga po, may kondisyon na gagawin po ang mga servant of God pag gusto niya po talagang maglingkod po sa Diyos. Hindi pwedeng pag pastor ka ay paisi-isi ka na. O kung pastora ka o lingkod ka ng Diyos, hindi pwedeng lagi ka lang nasa tahanan. Kailangan sa bawat araw ng buhay po natin ay sinishare po natin at pinapalaganap po natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung dapat na mangyari po sa bawat araw ng buhay po natin. At sabi po dito sa Mateo chapter 35 verse 36, na parito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae. Ito po ay kondisyon din po na kapag po tayo ay tumahak sa landas ng pagiging servant of God, ito raw po yung mangyayari at magaganap sa mga buhay po na nagnanais na maging pastor at lingkod ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita po rito. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagpapaliwanag po sa mga tao. At ang Panginoong Jesucristo rin po ang nagsasalaysay po nito. At totoo pong nangyari po ito doon hanggang ngayon sa mga nagnais na maging Kristiyano, nagnais na maging servant of God. Totoo po ito
At maging sa mga buhay po natin, maaaring kung hindi pa mangyayari po ito sa mga buhay po natin. Amen? Sabi po rito, sa Mateo chapter 35 verse 36, na parito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at kanyang biyenang babae. Totoo po ba na sa panahon po natin ngayon ay nakakita po ba kayo na yung pag-Kristiyano na ay laban niya ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, at ganoon din doon sa anak na babae. Nakakalaban niya ang kanyang ina sa kanyang pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod sa Panginoong Diyos. O kaya sila yung nagiging harang, nagiging hadlang sa pag-attend sa church. At hindi lamang po yun, pinapatigil po talaga sila na umatin sa church. Kaya maging sa mga asawa nyo, minsan, sila po yung naging kalaban nyo sa inyong pag-attend sa church, sa inyong pagpunta sa bawat gawain tulad nito, tulad ng Sunday service. At totoo pong nangyayari po ito. Kaya minsan hindi nagpapatuloy yung isang Kristiyano sa pag-attend sa church dahil mismong kanyang sambayanan ang umuusik po sa kanya. Hello! Kaya sabi nga po dito sa verse 36, at ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Ibig sabihin, pag ikay naging born again Christian at naging servant of God, mismong kasambahay mo na raw ang magiging kalaban mo. Totoo po ba? Marami pong nangyari po ito sa buhay ng isang Kristiyano. Pero ang kailangan lang po dito, yung paninindigan. Kung lalo na kung nais mo talagang maging pastor o maging pastora, kailangan manindigan ka na hindi ko ipagpapalit ang Panginoong Kristo kahit kanino man. Yan yung sinasabi ng Panginoong Kristo na ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi dapat sa akin. Yun po yun. Kaya pag inaharangan o inahadlangan ka ng iyong ama o ina, asawa o anak sa paglilingkod mo sa Diyos, your decide sa buhay mo kung ano yung talagang tatahakin mo. O sino yung susundin mo? Yung nanay mo ba? Yung tatay mo ba? O yung Diyos? Yung asawa mo ba? O yung Diyos? Yung anak mo ba? O yung Diyos? Yun lamang po. At kung ipapakita po natin sa Diyos na maninindigan po tayo at tunay nga na hindi tatalikod sa mga tawag po natin bilang pastor at pastora at servant of God, tunay nga na ang Diyos po ay manulugod po sa mga buhay po natin. Talagang dadanas po tayo ng mga pag-uusik sa buhay bilang Kristiyano. At ipagkakanunor po tayo ng ating mga magulang, ng ating mga kapatid. At hindi lamang po yun. Pagdating ng mga panahon ay maging ang ating mga anak o ama ay pagkakanunor po tayo. Yan po yung sabi po dito ng Panginoon Kristo sa Mateo chapter 10 verse 21. Sabi po dito, ipagkakanuno ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang mga anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Tingnan nyo, dahil sa pananampalataya natin, dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, dahil sa pagmimiti po natin na maging servant of God, ay makakalaban po natin ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang, at ang ating mga anak. Hello! Kaya hindi biro po maging pastor, hindi biro maging pastora, hindi biro maging lingkod ng Diyos, dahil meron kang dadanasin na mga ganitong mga pagsubok sa buhay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na pinakamatinding pagsubok na dadanasin po natin. Ang mismong makakalaban po natin, yung kasambahay po natin. Hello! Diyan po yung pinakamatinding labanan.
Pag nalampasan mo po ito, victorious ka sa buhay mo. Bakit? Kasi nga, sila yung laging nakakasama mo sa bawat araw ng buhay mo. Kaya mawawalan ka ng appetite. Pag sila yung umusik sa'yo. Amen? Pag sila yung nagpuntya sa'yo. Pag sila yung naging kalaban mo, talagang mawawala ka ng appetite sa paglilingkod. Talagang give up ka pag walang suporta ng family mo sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Kaya marami pong mga nagnais na maglingkod sa Diyos na hindi natuloy dahil gumipap nung ang mga mahal na nila sa buhay ang naging kalaban na nila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga pinapahayag ko ito para yung mga nagnanais po na maging pastor at maging lingkod ng Diyos, dapat handa ang bawat nagnanais na maging lingkod ng Diyos. Tunay na dadalasin po niya ito. Ang Panginoong Kristo po nagsasalita po rito sa mga talata po ito. Pinapaliwanag lang po natin ngayon para maintindihan ng lahat ng mga nagnanais na maglingkod sa Diyos, na dadanas ang lahat na magnanais na maging pastora at maging servant of God. Sabi rin po dito sa Mateo chapter 10 verse 22, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin ninyo. Lahat daw. Anong ibig sabihin po ng lahat? Yung pati sa mga nasa paligid mo, hindi lang yung kamag-anak mo, hindi lang yung kapatid mo, maging ang mga kaibigan mo. Sabi po dito, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maniligtas. Yun yung maganda na sinabi ng Panginoong Kristo dito. Na kahit kaputan tayo ng lahat sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoong Diyos. At kung manatili raw tayo at mananatili hanggang tapat, tunay na maliligtas raw po natin ang ating mga buhay. Yan po yung pangako. Kaya nga, yung ating pagtitiis, yung ating pagpapagal, ay meron pong bunga ng ano po yun? Ng kaligtasan ng mga buhay po natin. Kaya ibig sabihin, hindi po tayo gumagawa ng wala po tayong gantimpala. Amen? Kaya sabi rin po dito, sa Mateo chapter 10 verse 24, walang alagad na nakahigit sa kanyang guro at walang nakahigit sa kanyang Panginoon. Bakit po nasabi po ito ng Panginoong Jesucristo? Dahil nga po, nangyari po ito sa kanya. Na walang alagad na nakahigit sa kanyang guro at walang nakahigit sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, kung inusin po ang Panginoong Jesucristo noong kanyang kapanahunan, ay uhusigin din po tayong mga servant of God. Sabi po dito sa Lucas chapter 21, verse 16 hanggang 17, ipagkakanuno kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. At sabi po dito, magpatuloy tayo sa Lucas chapter 21, verse 17 hanggang 19, sabi po dito, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. Ibig sabihin, pag nangyari na po ito at naganap na po ito sa mga buhay po natin, lalo na tayo mga servant of God, ay huwag raw po tayong mawawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, nandiyan na, dumating na yung pag-uusig, lalo na dumating na yung makalaban mo, si tatay, si nanay, si asawa, si anak, at si kapatid, at mga kaibigan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, dito po sa Lucas chapter 21 verse 18, ano po sabi niya? Ngunit, hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Yan po yung pangako. Hindi lang po buhay, kundi hindi raw tayo malalagasan ng buhok. Ibig sabihin, meron pong covering na magaganap sa mga buhay po natin. Pag tayo po nagtiis ng pag-uusig sa ating buhay. Ibig sabihin, ipaglalaban ka ng Panginoong mong Diyos pag sinunod mo ang kanyang kalooban. Hello? Amen. Ibig sabihin, hindi ka sumusuntok sa wala. Ibig
Ibig sabihin, pag nagdesisyon kang maging servant of God, pag nagdesisyon kang maging pastor o pastora, meron ng covering sa buhay mo. At meron ng pag-iingat ng Diyos sa buhay mo. Dahil sabi po dito sa Lucas chapter 21 verse 18, ngunit hindi kayo manalagasan kahit isang himla ng inyong buhok. Tingnan niyo, magandang pangako. Amen. Ingatan daw po tayo. Ano mo, kahit isang himlang buhok, hindi ka manalagasan pa. Tunay kang naging lingkod ng Diyos. Kaya tingnan niyo yung mga lingkod ng Diyos. Hanggang hindi nila natatapos ang mandato na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos. Kahit may disgrasya, kahit may panganib, kahit may lindol, may tsunami, o anumang dilubyo na dumarating sa mundo ito, iniingatan sila ng Diyos. Sabi ko, iniingatan sila ng Diyos. Bakit? Dahil nga sila'y nagtiis ng pasakit sa mundong ito. Hindi sila natinag, hindi sila gumimbak sa pag-ibig at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil alam nila, ang kasama nila, yung lumikha ng langit at lupa. Hello! Pag yung ating isipan at maging pananaw sa buhay po natin, victorious po tayo sa bawat araw ng buhay po natin. Kaya yung ginagawa po natin desisyon na ito, na maging servant of God, kapakinabang po ito sa mga buhay po natin. Hindi man natin nakakamit pa yung pangako ng Diyos na ito sa mga buhay po natin. Pero pagdating ng araw at oras, lahat ng mga pangako at salita ng Diyos na nabasa natin, narinig po natin, magaganap po yun sa mga buhay po natin. Isa lamang po yung ipapakita po natin po dito. Yung pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay hindi po nagpapabaya sa kanyang salita at mga pangako. Sabi nga po dito sa Mateo chapter 10 verse 19 hanggang 20, sabi po dito, kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita sapagkat ipagkakalob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Sabi ko dito sa Mateo chapter 10 verse 25, sapagkat na matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon, kung ang ama ng sambayanan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Ibig sabihin, kung paano sa Kristo raw po ay inusig talaga po nila, usigin na po tayo. Tayo mga gustong maglingkod po sa Diyos. Pero yung pangako po rito na kapag nangyari daw po na tayo po iusigin o mangyari man na iharap po tayo sa mga hukuman o kanino mang tao, huwag raw po tayo mangamba, huwag raw po tayo mag-alala sa ating mga sasabihin. Dahil ang Espiritu raw po ng Diyos ang siya magsasalita po sa atin. Ibig sabihin talagang may guidance. Amen? May patnubay, may gabay sa mga buhay na talagang maglilingkod ng tunay sa Diyos na buhay. Ibig sabihin talagang walang masasayang sa mga paglilingkod po natin. Meron lang po trials, pero kailangan po lakaran po natin talaga. Desisyon, lalo na ngayon. Desisyon po, yung kailangan po natin, lalo na doon sa mga incoming na maging pastor at pastora po ng Diyos. Amen? Kaya, itong aral po ito ay kailangan po nating i-memorize o hindi man. Kailangan lagi po nating imuni-muni o basahin pagdating po sa bahay. Kaya sabi nga po dito sa Mateo chapter 8 verse 21 hanggang 22, isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalimin ko ang aking ama? Pero ito pong tao pong ito ay nais siyang maglingkod sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Kristo at sumunod. Pero nagpaalam siya sa Panginoong Jesus na sabi niya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? At sinagot po siya ng Panginoong Jesus dito po sa
Mateo chapter 8, verse 22, sabi po dito, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ibig sabihin, kung nais raw po natin sumunod sa Panginoon sa Kristo, hayaan na raw po natin yung buhay sa mundong ito. At lumakad na raw po tayo sa buhay patungo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Yung ibig sabihin po ng patay, patay po sa Espiritu. Kung gusto raw po natin, sabi dito, ipaubaya mo na sa patay ang mga paglilibing ng kanilang mga patay. Ibig sabihin po patay po sa Espiritu. At tunay nga na, hayaan na po natin yung mga patay sa Espiritu. Ibig sabihin, hayaan na raw po natin yung mga ayaw po sa Diyos. Kung talagang ayaw po nila, hayaan na po natin. Pag meron po tayong inaakay na mga tao at ayaw po nilang sumama po sa atin, hayaan na raw po natin sila. Ipaubaya na raw po natin po yun sa Diyos. At hayaan na raw po natin sa Diyos yung mga buhay po nila. At tayong gustong maglingkod sa Diyos ay kailangan sumunod po sa Panginoong Diyos. At sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa Lucas chapter 14 verse 33, kaya hindi naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ng lahat sa kanyang buhay. Yung nga po yun. Kaya nga po pag nag-decide po tayo na maglingkod, iwan po natin yung mga naisip po natin na mga future sa mga buhay po natin. Ipasayos po natin ang lahat. Hindi na po yung kalooban po natin ang masusunod, kundi yung kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, pag gusto mo maging pastor, hindi na po ikaw ang masusunod, kundi yung Diyos na gusto mong paglingkuran ang masusunod sa bawat araw na tatahakin mo sa buhay dito. Amen? Amen. Kaya, hindi biro talaga ang paglilingkod sa Diyos. Meron kang pagpipilian. Yung kalooban mo ba o ang kalooban ng Diyos? Kaya nga, hindi lamang po yun, kundi marami pang trials na sasapitin po natin pag talaga nag-decide po tayo na maging servant ng God. Tingnan nyo, ngayon pa lang, dumadanas po tayo ng pag-uusig. Amen? Totoo po yun. Sino po yung nakarinig po rito na, oh, ngayon, nag-hallelujah, hallelujah na. Dati, lagi ka namin kasama. Pero ngayon, praise God, hallelujah ka na lagi doon sa simbahan na pinupuntahan mo. At sinasabi ng mga kaibigan mo, nakalimutan mo na kami. Ayaw mo nang sumama sa amin. Higit sa lahat ay kinalimutan mo na yung samahan natin. Marami pong ganun. Lalo na yung mga kaibigan po natin. Yung mga kamag-anak po natin. Lalo na si nanay, si tatay. Kung wala po siya sa Lord. Talagang makakarinig po tayo na lagi ka na lang nandoon sa simbahan mo. Lagi ka na lang naroon. Ano bang ginagawa mo roon? Pag nangatwiran ka, nandito po ako naglilingkod. Bakit? Bubuhayin ka ba ng paglilingkod mo sa Diyos? Ganun po yung pag-uusig na maririnig mo ang salita sa mga mahal mo sa buhay. Yan yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na mangyayari sa mga buhay po natin. At sa mga anak naman, sasabihin sa'yo, si mama, si papa, lagi na lang nasa church. Pinapabayaan na kami, hindi kami iniintindi. Laging hallelujah lang ang hallelujah. Praise the Lord doon sa church. Basa ng Bible. Hindi na kami iniintindi. Kaya, lahat po talaga ng mga mahal natin sa buhay ay talagang makakalaban po natin sa ating pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Kaya, hindi lamang po yun, kundi mapupuot pa po sa atin ang sanlibutan. Sabi po dito sa John chapter 15 verse 18 and 20, kung napupuot sa inyong sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang pinapuutan nito bago kayo. Tinan nyo? Pag tayo ay
na mag-Israel of God? Mapupuot sa atin ang salibutan. Sino po yung nasa salibutan? Yung mga tao. Tignan nyo, pag kayo, nung wala pa kayo sa Lord maraming dumalapit sa inyong mga taga-mundo. Pero ngayon, nung nalaman na born again Christian kayo, nag-hallelujah, praise the Lord kayo. Ngayon, umiiwas na po sila. Totoo po ba? Lumalayo na po sila. Bakit? Kasi nga po, ayaw nila na lumapit sa totoong Diyos na buhay. Yun po yung katotohanan. At sasabihin nila baka mahawa sila sa atin, sa inyo. Dahil lumalayo po sila. Kaya nga sabi po dito, kung kayo'y taga-salibutan, kayo'y mamahalin ito bilang Kanya. Totoo po yun. Di ba? Pag tayo po nung tayo pa ay namumuhay pa sa salibutan, tignan niyo, pag nilakad natin yung mga kaibigan natin sa inuman talaga naman punta agad sa tahanan natin. At meron pang nagagalit doon. Pag meron kang kaibigan na hindi mo nayakag sa pag-iinom ninyo sa tahanan. Amen? Meron po talaga. At sinabukasan makakarinig ka doon sa kaibigan mo na hindi mo nipito na, ikaw naman. Meron palang inuman doon sa bahay mo, hindi mo ako niyakag. Yung mga kaibigan lang natin ang niyakag mo ako, kinalimutan mo na. Totoo po yun. Nangyari po yun sa buhay ko po. Pero, nung nasa Lord na ako pinaakay ko papunta sa church wala pong sumama. Yung po yung ibig sabihin po dito. Kung kayo'y taga-salibutan, kayo'y mamahalin nila bilang Kanya. Ngunit, hindi kayo taga-salibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang salibutan. Ngayon, totoo po ba na napupuot na po sa inyo yung mga dati nyong kainuman, yung dati nyong mga nakasalumuha sa kalayawan ng mundo po ito? Ang tanong, nawala na po ba sila? O narayaman po ba sila sa buhay nyo? Diba yung iba, wala na po. Umalis na, lumayo na. Kasi nga po, ayaw po nilang lumapit sa Diyos. Gusto nila laging naririto sa mundo ito. Yan po yung sinasabi po ng Panginoong Kristo po ito. Sabi po dito sa verse 20, alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping higit sa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, usigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Amen? Kaya, huwag po tayong panghinaan ng loob. Kung meron po tayong mga kaibigan, o si mama, si papa, si kuya, si ate, na hindi sumasama sa atin. Pag inaakay po natin sila patungong simbahan. Sapagkat nakasulat po ito sa salita po ng Diyos. Mismong si papa, si tatay, si nanay, si mama, ang mismo makakalaban po natin sa paglilingkod po natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya pinapaabot po ito ng Panginoong Diyos sa atin para kung sakaling mangyari man ito, hindi na po tayo mawawalan o panghihinaan ng loob. Yun po yung maganda sa Lord nagpapauna na po siya. Kasi talagang dadanas po tayo ng pag-uusig. Kaya sabi po dito sa John chapter 16:4, subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, malalaman ninyo na pinaalala ko na ito sa inyo at ang tungkol sa kanila. Tignan nyo? Nagpapaalala po ang Panginoong Jesus. Sabi po dito sa John chapter 16 verse 4, ibig sabihin, dadanasin po pala talaga natin. Ang tanong, gusto niyo po bang maging servant of God? Amen. 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 Kasi may pangako rin po na hindi ka malalagasan ng kahit isang hibla ng buhok. At kasama mo ang Espiritu ng Diyos kahit saan ka mo pumunta. Siya ang magsasalita para sa iyo. At ang Panginoong Diyos ang mag-iingat sa iyo. Kaya, mas magandang sa Lord kaysa sa mundo. Pero nasa mundo tayo. Ang kailangan lang po natin dito talino. Amen? Talino.
At kung dumating man ito, kailangan matatag tayo, matibay tayo. At maalala natin yung tulong ito na napakahalaga po nito. Lalo-lalo na doon sa mga nagme-meeting po talagang maging pastor at pastora. Tinuro po ito dahil hindi biro ang dadanasin po natin. Kami, dinanas na po namin po ito eh. At patuloy pa rin namin dinaranas po ito hanggang ngayon. Ilang years na, pero hanggang ngayon, dinadanas pa namin, pa rin namin. Kahit dinanas pa namin, paulit-ulit. Mas lalong ang tumataas yung pagsubok eh. Mas lalong tumataas yung pag-uusig. Pero, ang kagandahan, naranasan na namin. Kaya pinapaalala ito ng Lord, pag naranasan nyo na, nandiyan na siya, hindi kayo mawawala ng pag-asa. Titingin lang tayo saan? Sa Diyos. Titingin lang tayo saan? Doon sa Panginoong Jesus. Kung paano nagtiis ang Panginoong Jesus at napagtagumpayan niya yung krus ng Kalbaryo, ganun din tayo. Don't give up. Sunod lang sa pinagagawa ng Diyos. Kaya nga, ang will po natin dito, yung tapusin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga tayo ng Panginoong Jesus, sumunod siya. Ano sabi niya? Panginoon, Ama, hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Ganun din yung gagawin natin. Sabi ko, ganun din yung gagawin din po natin. Pag tayo naging servant of God na, hindi yung kalooban ng natin. Ang masusunod kundi yung kalooban po ng Diyos. Yung pinaka-humble na prayer na gagawin po natin. Dahil yung Panginoong Jesus, naging humble po siya. Pwede niyang talikuran eh. Amen? Pwede siyang gumipag. Pwede siyang umatras. Doon sa kalagayan na yun. Nasa kanyang desisyon. Kung tatahak siya doon sa suffering na mangyayari sa kanya. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo po. Kasi kung ang Panginoong Jesus lang, maaaring gumipap eh. Dahil alam niya yung suffering eh. Pero dahil sumunod siya sa kalooban ng Diyos, tumuloy siya. Ganun din tayo. Kahit may suffering, kahit may pag-uusig, may kahirapan, kagutuman, o kasalatan man sa salapi, tuloy tayo. At kung ano yung tinahak ng Panginoong Jesus, tahakin natin. Ano nangyari? Nung napagtagumpayan niya yung krus, di ba? Nasaan siya ngayon? Andun. Nasa kanan ng Diyos Ama. Ganun din tayo. Pag natapos natin yung will ng Panginoong Diyos dito, at yung pinagagawa sa atin ng Panginoong Jesus, doon din tayo. Tutungo. Doon sa tinungo ng Panginoong Diyos ng ating tagapagligtas. Amen? And lastly, sabi po dito sa Romans chapter 1, verse 16 hanggang 17, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya pag naging servant of God po tayo, ay hindi raw po natin ikakahiya ang salita ng Diyos. Ano po yung salita po ng Diyos? Yung mabuting balita. Yan po yung pangdatok natin bilang Kristiyano. Sabi po dito, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itintuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Tinan niyo? Pag sumusunod ka at pinapangaral mo ang mabuting balita, ibig sabihin, meron ka ng kaugnayan sa Diyos. Yun yung maganda. At talaga namang tayong lahat na servant of God ay talagang magiging victorious sa buhay po natin. Hayaan lang natin yung pagsubok. Hayaan lang natin yung problema. Panghawakan natin yung pangako po ng Diyos. Talagang lahat po tayo ay susubukin. At kung dumaranas man tayo ng pagsubok, meron po itong pagpapala. Yan po yung sabi po dito sa Santiago, chapter 1, verse 12. Pinagpapala ang tao na natiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala
ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Yan po yung pangako po ng Diyos sa lahat ng magtitiis ng pagsubok sa Kanyang buhay. Kaya, ang pangako po ay makakamtan lamang po natin kung tayo ay tunay na susunod sa kalooban ng Diyos. At kailangan sa bawat araw ay bahagi natin sa ating mga kakilala ang magandang balita upang sa ganoon makaranas po sila ng salita po ng Diyos sa mga buhay nila. At dahil sa ating pagtitiis, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At tunay nga na lahat nakikilala sa Diyos at susunod sa kalooban ng Diyos ay hindi po mabibigo. Lahat po tayo na servant of God ay tunay nga na magkakamit ng tagumpay sa buhay. Amen? Kaya lahat po tayo po ay pumikit